Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay natitipon bilang isang sambayanan na nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Ang Ebanghelyo sa araw na ito ay ang Magnificat. Ito ang awit ng papuri ni Maria, nagtatampok sa kagandahang loob ng Diyos. Hindi lamang kay Maria nakatuon ang pagliligtas ng Diyos, kundi maging sa Israel at sa buong sanlibutan. Gagawin ng Diyos sa kanyang bayan ang kabutihang iginawad niya kay Maria na kanyang abang lingkod. Itataas niya ang mga mahihirap at ibababa niya ang mga makapangyarihang mapagbataas at ang mga marahas. Ang Magnificat ay awit ng papuri sa Diyos. Isa rin itong propesiya. Sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, hilingin natin na maitulad natin ang ating mga kalooban ayon sa kalooban ng Diyos kasama ni Maria na ating ina. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Puri sa Diyos sa kaitaasan, at sa luma'y kapayapaan sa mga taong kinalulugan niya. Your
Manalangin ka lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataastasan, kasama ng Espiritu Santo, sa dakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nilubmong ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkalubmong kaming sumasampalatayang siya ina ng Diyos ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nang maawat na si Samuel, dinala siya ng kanyang ina sa templo sa Silo. Nagdala pa siya ng isang torong 3 taon, 36 na litrong harina at isang pitsil na alak. Nang maihandog na ang mga baka, dinala nila kay Eli ang mga bata. Sinabi ni Ana, "Kung natatandaan ninyo, ako po yaong babaeng tumayo sa tabi ninyo noon at nanalangin sa Panginoon. Idinalangin ko sa kanya na ako'y pagkalooban ng anak. Kaya naman po, inihahandog ko siya sa Panginoon upang maglingkod sa kanya habang buhay." Pagkatapos nito, nagpuri sila sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Pinupuri ko kayo, Poon, dahil sa kaloob ninyo sa akin. Pinagtatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway, sapagkat iniligtas ninyo ako sa kadustaan. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Nagapi ninyo ang mga makapangyarihan at pinalalakas ninyo ang mahihina. Kaya ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay. Masagana ngayon ang dating maralita, ang dating baog, nagsipagsilang ng mga anak, at ang mga maraming supling ay salungkot na sadlak. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Kayo, Poon, ay may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Maaari ninyo kaming patayin, maaari ring buhayin. Maaari ninyo kaming payamanin o paghirapin. Maaari ring ibaba o itaas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Mapadadakilan ninyo kahit ang pinakaaba. Mahangos sa kahirapan kahit ang pinakadukha. Maihanay ninyo sila sa mga maharlika. Mabibigyan ng karangalan kahit na ang dustang-dusta. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Batong panulukang saligan ng sambayanan. Halina't
kami idangal. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ipinayag ni Maria ang awit na ito. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin, at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin na makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya. Sa lahat ng salit-saling lahi, ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mga mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at ang kanyang lahi magpakailanman. Nanatili si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Mga ginigili kong kapatid kay Kristo Jesus, magandang gabi po sa kanilang lahat. Isa sa napakahalagang bertud ng sino man sa atin ay iyong marunong tumanaw ng utang na loob. At kung tayo hindi marunong tumanaw ng utang na loob, ano ba ang tinatabi ng mga tao tungkol sa atin? Sasabihin sa atin, wala kang utang na loob. Ang utang na loob ay hindi binabayaran, ngunit tinatanaw. Kaya mga kapatid, sa mga pagbasa natin ngayon, napakatingkad ng pagpapahayag ng pagtanaw ng utang na loob sa unang pagbasa at sa Ebanghelyo. Sa unang pagbasa, meron tayong matandang babae, si Hana, na matagal nang nananalangin sa Diyos na pagbigyan siya ng isang anak. At sa katagal-tagalan, pinagbigyan siya ng Diyos ng anak na lalaking tinawag na Samuel. At sa kanyang attitude na siya ay tumatanaw ng utang na loob sa Diyos, ipinangako niya na iaalay niya ang kanyang sariling anak sa paglilingkod sa Diyos sa templo. Sa kabilang dako, mga kapatid, sa Ebanghelyo naman, nakita natin si Maria nagpapahayag ng kanyang kadakilaang kaligayahan sa tuwa. Hindi lang sa nangyaring sa pinagkalooban ng pagkakataon na maging ina ng Diyos, bagkos binigyan siyang pagkakataon upang dumalaw sa kanyang matandang pinsan na Elizabeth na manganganak na sa kanyang katandaan. Ay dahil sa kaligayahang ito ni Maria, nakabuo siya ng isang awitin, yung tinatawag nating Magnificat.
Magnificat, isang awiting nagpapahayag at kinikilala ang kadakilaan ng Diyos. Kinikilala ang mabuting ginawa ng Diyos para sa Kanya. Na kahit siya isang teenager pa lamang, 14, 15 years old, siya po'y pinagkalooban ng kakayahang maging ina ni Kristo. Kaya mga kapatid, sa pagtanaw ng utang na loob, si Hana ay nag-alay ng kanyang sariling anak. Pag ibinigay ng Diyos sa kanya ang isang anak, iaalay niya rin sa Diyos sa paglilingkod sa templo. Napakaganda po ng attitude ni Hana. Ligid sa kaalaman ng ibang magulang na kuminsan may mga anak na, ay anak ko ito. Hindi pwedeng ialay, hindi pwedeng magpari yan, anak ko yan. Para bagang inaangkin ng tao na ang bawat isa ay kanya. Hindi lang tao, anak, o kaya kadalasan yung mga bagay-bagay sa mundo, mga ari-arian, lupa, o anumang klaseng mahalaga, ay kadalasan inaangkin natin. Oo, meron tayong legal na claim dito sa mga bagay na ito dahil maaring may titulo tayo. Pero ang katotohanan, mga kapatid, tayo ay katiwala lamang ng Diyos. Nasa atin iyon, pero ang tunay na may-ari ay ang Diyos. Kaya siguro tingnan natin, mga kapatid, ang kahalagahan na kung tayo ay mga kumikilala sa kabutihan ng Diyos sa atin, tayo rin ay maging mga mabubuting katiwala. Pinagkatiwalaan tayo ng ating buhay, pinagkatiwalaan tayo ng ating pananampalataya, pinagkatiwalaan tayo ng ating mga mahal sa buhay, pinagkatiwalaan tayo ng ating hanap buhay, at lahat ng bagay sa mundong ito ay bilang pag-aari ng Diyos ay pinapaalagaan din sa atin. So anong dapat gawin natin, mga kapatid, kung tayo ay mabubuting katiwala? Hindi lang si Hana, kundi pati si Mama Mary, kung titingnan mo, mga kapatid. Pinagkalooban ng pagkakataon maging ina ng Diyos, inala niya ang kanyang sarili ng lubos-lubusan. Mula nung ipaglihi si Jesus sa kanyang sinapupunan, hanggang sa ipinako sa krus si Jesus sa Kalbaryo, at even pagkatapos noon, nandoon pa rin sumasama-sama si Maria sa misyon ni Jesus. Balikan natin, sinasabi kong, kung tayo'y pinagkatiwalaan ng Diyos, anong dapat nating gawin? Una, ay dapat gamitin sa tamang paraan ang mga pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Halimbawa, yung hanap buhay mo, pinagkatiwala yan. Dapat gawin mo ng mabuti. Huwag mong abusuhin dahil kung ikaw'y katiwala lamang, pag ikaw ay magbibigay ng sulit sa may-ari, paano naman kung hindi ka namahala ng mabuti? Hindi lang kaya ikaw, kung hindi baka bawiin sa iyo ang ipinagkatiwala sa iyo. Mga kapatid, isa pa ang dapat nating gawin, yung tamang paggamit at lalong palaguin kung ano pinagkatiwala ng Diyos sa atin. At siyempre, hindi lang palaguin, kundi marunong tayong magbahagi na hindi na lang natin inaangkin para sa ating sarili, kung hindi talagang ang gusto natin maibahagi dahil ito'y kaloob ng Diyos sa atin. Hindi lang para sa ating gamit, kundi para sa kabutihan ng maramihan, yung tinatawag natin common good. Na ang mabuti ay hindi lang para sa sarili, kundi para sa lahat na pwedeng abutin ng mabuting ginagawa natin. Pinagkatiwalaan tayo ng pananampalataya, faith. Pananampalataya na makilala natin ang Diyos na naglikha sa atin. Ang Diyos na nagbibigay ng lahat ng bagay na ito sa buhay natin. Pinagkakatiwalaan tayo ng ating pananampalataya. Ang tanong, pinapangalago ba natin ito? Pinapangalagaan ba natin ang ating pananampalataya? Anong ginagawa natin para lalo tayong mapalapit sa Diyos? Pagsimbang gabi lang ba tayo nagsisimba?
Pagsimbang gabi ng ba tayo lumalapit sa Lord? O dapat kung ikaw ay mabuting katiwala, dapat regular yan. Yung pagsisimba, paggawa ng mabuti, pagbabahagi ng iyong pananampalataya sa iba. So hindi lang parang Pasko, kundi lahat ng araw sa buong taon, dapat tayo mga kasangkapan ng Diyos na hindi lang natin naggamit ang pananampalataya para sa ating sarili, bagkos ito'y naibabahagi natin sa iba para may hikayat din ang iba na manampalataya sa Diyos. O di kaya, mga kapatid, pinagkatiwalaan tayo ng ating buhay. No? Paano natin pinapangalagaan ang ating buhay? Bisyo. Ang ibang tao pumapasok sa mga bisyo at nakakasira sa pagkatao ng tao. Pati sa kanyang dignidad, dahil sa bisyo, bumababa ang dignidad kasi hindi dapat pinapasok ng isang tunay at mabuting Kristiyano ang mga ito. Pero tingnan mo mga kapatid, sabi ko, napakaraming pinagkatiwala ang Diyos sa atin. Pero sa mga halimbawang pinakita sa atin ni Hannah, ni Mama Mary, ni Elizabeth, na sila'y pinagkatiwalaan ng Diyos, ginampanan nila ng mabuti ang kanilang tungkulin. Kaya sabi ko nga kanina, si Hannah, matagal naghihiling, nabigyan ng anak, binigyan, pero hindi niya inangkin na akin yan, bahala ko dyan. Pero inalay niya sa Diyos. Para sa iyo siya, Diyos, binigay mo yan sa akin, sabi ni Hannah, ibibigay ko rin siya sa paglilingkod sa iyo sa templo. Minsan may mga magulang din, mga kapatid, na gusto magpari ng anak, gusto magmadre, pinipigilan ng magulang. No? Diba? Ayaw, mawawala ang anak ko. Mawawala ang apelyido namin. Katiwala lang tayo. Oo, anak mo siya, pero siya ay pag-aari ng Diyos. Sa makatuwid, kung tinawag ng Diyos ang isang anak ninyo na maging pare o reliyoso, huwag niyong pagkait. Dahil ang tunay na may-ari ay ang Diyos. Kaya mga kapatid, sabi ko kanina, isa na napakahalagang virtue na dapat nating isabuhay ay ang pagtanaw ng utang na loob. Gratitude. At iwasan natin na tayo tawaging walang utang na loob. Dahil nagpabaya tayo sa pagkilala sa biyayang patuloy natin tinatanggap. At isa sa pinakamahalagang biyayang pwede nating ipagpahayag ang ating pasasalamat sa Diyos ay ang banal na misa. Di ba? Ang Eucharistia, ang pinakamataas na uring panalangin. At iyan din ang sabi natin ay ang pinakataluktok ng buhay Kristiyano. The summit of Christian living. At sa bawat pisang ating inialay, naririyan ang ating pasasalamat. Dahil ang misa nanggaling sa salitang Eucharistia na ibig sabihin, thanksgiving. So whether it's a funeral mass, whether it's a nuptial mass, whether it's a regular mass, whether it's a Sunday mass, every mass is a thanksgiving. Ay ating expression sa Diyos ng ating pagtanaw ng utang na loob sa Diyos. Dahil napakabuti ang Diyos sa atin. Sa kabila ng mga pagsubok na naharap natin sa araw-araw, ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Nariyan siya. Kilalanin natin siya dahil siya isang mabuti, mapagmahal, at mapagpatawan ng Diyos. Marunong ba tayo magpasalamat? Okay, so amen to that. At naway, huwag nating kalimutan ang pagtanaw ng utang na loob. Hindi lang sa Diyos, kundi sa lahat ng mga taong nakakasalamuhan natin na nagbibigay sa atin ng pabor dahil sila'y mga kinatawan ng Diyos. Sugo sila ng Diyos sa ating buhay. Salamat sa Diyos, salamat sa inyong pagdating, salamat sa mga biyayang patuloy na binibigay ng Diyos sa atin. Amen. Tinutupad ng Ama ang pangako niyang pagliligtas sa atin
Dumalangin tayo sa Diyos sa diwa ng pasasalamat at kagalakang bumubukal sa puso ni Maria. Sa bawat kahilingan, itutugon natin, gabayan mo kami, Panginoon. Gabayan mo kami, Panginoon. Mararamdaman nawa ng tanan ang habag ng Diyos na isinugo ang bugtong na anak upang tayo'y mailigtas sa ating pagkamakasarili at suliranin ng buhay. Manalangin tayo. Gabayan mo kami, Panginoon. Maglingkod nawa ng tapat ang mga pinuno ng pamahalaan at supilin ang kabuktan gaya ng pagdarambong, pagbutas ng kaban ng bayan at pagmamalabis sa kamakapangyarihan. Manalangin tayo. Gabayan mo kami, Panginoon. Huwag nawang panghinaan ng loob ang mga lumilingap at nagtataguyod sa mga maliliit at mga mahihina. Manalangin tayo. Gabayan mo kami, Panginoon. Magbalik loob nawa sa Diyos ang mga mapagmataas at matuto silang matakot at gumalang sa Diyos. Manalangin tayo. Gabayan mo kami, Panginoon. Maisabuhay nawa namin at magsilbing inspirasyon ang awit ni Maria na lumilingap sa mga dukhang umaasa sa Panginoon. Manalangin tayo. Gabayan mo kami, Panginoon. Tahimik nating idalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo. Gabayan mo kami, Panginoon. Ama, palakasin mo kami sa harap ng mga pagsubok at aliwin mo kami sa aming karungkutan. Gabayan mo kami sa aming panghabang buhay, pagbabagong buhay, habang nagsisikap kaming manatiling tapat sa iyo sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Pusong napag
Mga kapatid, manalangin kayo upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalinawan ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Pasalamatan Panginoon. natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na marinig mo sa bayan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, Hosana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na itupang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoon Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon, sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mga iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay Sine Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawa mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa na banal na kabiyak ng puso na sa San Jose, kaysa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang rawan namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Amin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sa amin kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, parang sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sa'yo ang bulan, ang kaharian at kapangyarihan, at alpahatian, magpasawalang hanggan. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. So, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mother, peace to you. Peace. Ng Diyos.
amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi mo na naming madama ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatabang tao ng iyong anak, iyong aming ginugunita ang inyong ina sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiyo kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang makapangyarihan Diyos Ama ng bugtong na anak ay naparito na noon at inihintay nating bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patataginawan niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayo nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manlulubos, ay puspusin naman niya ng katimpalang buhay na di matatapos, kapag siya'y dumating na may kagalakang akadakilaang lubos,
magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat, Father Nick.